Ito ang kasaysayan ng pinakakinatatakutang presidente ng mga durugista sa Pilipinas. Totoo bang nagpapalipad siya ng eroplano paikot sa kanyang eskwelahan upang magpasikat sa nililigawan? Nilagyan nga ba niya ng thumbtacks ang upuan ng kanyang guro? At kapag mayroong aakit ng ligaw sa kanyang kapatid, ay tatakutin niya ito gamit ang baril. At ano ang kanyang kahinaan? Kilalanin natin si Rodrigo Duterte alias Digong. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Si Rodrigo Roa Duterte ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Kilala siya sa iba't ibang palayaw gaya ng Rodi o Rudy, inisyal na Duterte, PRRD na pinaikling version ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Tatay Digong. Ipinanganak siya noong ika-28 ng Marso, 1945 sa Maasin, Southern Leyte. Dalawa sa 5 magkakapatid. Ang panganay nila ay si Eleanor, sumunod si Rodrigo, Emmanuel, Benjamin at Jocelyn. Ang kanilang ama ay si Vicente Gonzales Duterte, isang abogado mula sa Cebu na may ninuno galing Iloilo. Gumraduate siya ng law taong 1939 sa Southern Institute o kilala na ngayon bilang University of Southern Philippines. Sa parehong taon ay nakapasa siya sa bar exam at nag-practice ng kanyang abogasya hanggang pumutok ang World War II sa Pilipinas noong 1941. Sa panahon ng gyera ay nakibahagi siya sa pagsasaka at nakibahagi sa kilusan ng paglaban. Katapos ng liberasyon ng Pilipinas mula sa mga mananakop na Hapon noong World War II at kalaunang liberasyon mula sa mga Amerikano, ay agad na itinalaga Pangulong Sergio Osmeña bilang mayor ng Danao, Cebu si Vicente Duterte noong Abril 1945. Hinawakan niya ang posisyong ito hanggang Enero 1946. Taong 1949, lumipat ang buong pamilya ni Vicente Duterte sa Davao kung saan muli siyang nag-practice bilang abogado. Taong 1952, itinalaga siya bilang secretary ng Provincial Board ng Davao at pagdating ng 1958 ay pinalitan niya sa pagkagobernador ng Davao ang pinsan niyang si Alejandro D. Almendras nang iangat ito ni dating Pangulong Carlos P. Garcia bilang cabinet member. Taong 1959, tumakbo sa pagkagobernador si Vicente Duterte, nanalo at nagsilbi hanggang 1965. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay nakilala siya bilang road building governor dahil karamihan ng kanyang proyekto ay pagpapagawa ng mga kalsada at tulay na naging daan upang bumilis ang pag-unlad ng Davao bilang commercial at trade center ng Mindanao. Binabanggit din siya bilang isa sa mga outstanding governors sa Pilipinas. Bilang gobernador ay inangkop niya ang pagbabago na nararapat base sa kinakailangan ng kanyang mga nasasakupan. Naging masipag at dedikado sa kanyang mga pagsisilbi si Vicente Duterte na madalas ay nagtatrabaho pa rin kahit lampas na sa oras ng trabaho. Bukod dito ay nananatili din daw siyang mapagkumbaba, simple at hindi mapagpanggap. Mga katangiang nagbigay sa kanya ng napakaraming taga-suporta at kaibigan, kaya marahil ay hindi pa siya natatalo sa eleksyon. Taong 1965, habang nagsisilbi bilang gobernador, ay itinalaga siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Secretary of the Department of General Services. Sa kanyang panibagong posisyon ay agad niyang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyekto at nagpasimula ng reforma. Tila hati naman ang opinyon ng mga tao kung ang pamilya Duterte ba ay kaalyansa ng mga Marcos o kalaban. Ayon sa statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong October 2016, "My father was a cabinet member of President Marcos during the first term of his presidency. My father was one of the two who stood by Marcos in his darkest hours. Everybody was shifting to the liberal at that time, kay Diosdado Macapagal, and it was only Ebarle and my
father who stood by Marcos. Dahil sa galing ng pamamalakad ni Vicente Duterte sa nooy hindi pa nahahating Davao, ay 2 beses siyang inalok ng study travel grant para sa bansang Thailand at Israel upang aralin ang pag-unlad ng komunidad doon. Isang bagay na dahil sa kanyang paninindigan at prinsipyo ay kanyang tinanggihan dahil miyembro siya noon ng oposisyon ng Nationalista Party o NP. Ayon sa isang article ni Miguel Paulo Reyes na pinamagatang The Duterte-Marcos Connection, taong 1964 ay lumipat sa Nationalista Party ang nooy Senate President pa lamang na si Marcos Sr. Matapos na maging klaro sa kanyang hindi tutuparin ni dating Pangulong Diosdado Macapagal ang kanyang pangakong gawin siyang standard bearer ng Liberal Party pagdating ng 1965. Taong 1964 at 1965 daw ay panahon na naglilipatan ang mga taga-NP papuntang LP dahil nasa rurok ito ng kalakasan noon. Taong 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos Sr. ang Republic Act No. 4867 na siyang naghahati sa lalawigan ng Davao sa 3, ang Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Sa taong ito din tumakbo bilang congressman si Vicente Duterte para sa Davao del Sur kalaban ang 2 pang miyembro din ng NP. Ngunit tumakbo siya bilang independent candidate at natalo. Ito ang una niyang pagkatalo sa eleksyon. Ang nanalo noong eleksyon na iyon ay si Artemio Al Loyola, opisyal na miyembro ng NP at long-time member ng Davao Press Club. Sa panahong ito, sinasabi ayon sa Vera Files na natalo umano si Vicente Duterte dahil hindi siya sinuportahan ng sarili niyang pinsan na si Almendras at maging ni Marcos Sr. Ngunit bakit nga ba hindi siya sinuportahan ng sariling pinsan? Sinisisi daw nito ang may bahay ni Vicente sa lihim na pakikipag-ugnayan nito sa kanyang karibal sa politika. Sa pahayag ng panganay na anak ni Vicente na si Eleanor Baby Duterte, sa eyewitness ay hindi daw naging maayos ang pag-alis ng kanyang ama sa gabinete ni Marcos Sr. dahil nagsawa na daw ito sa korupsyon na kanyang nasasaksihan sa Malacanang sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Bumalik sa pagpapractice ng abogasya si Vicente Duterte at pagdating ng ika-21 ng Pebrero ay nag-collapse siya habang nasa korte at pumanaw dahil sa heart failure. Ang kanilang ina naman ay si Soledad Gonzales Roa, isang guro sa pampublikong paaralan na tubong kabadbaran sa Agusan at mayroong ninuno mula Leyte. Isa siyang tanyag na personalidad bago pa man makilala ang kanyang anak na si Rodrigo Duterte. Kilala siya sa kanyang mga taga-suporta bilang si Nanay Soling. Ayon sa isang staff ng Museo Dabaweño, kilalang aktivista at pilantropo si Soledad Duterte. Bilang aktivista ay nakilala din siya bilang isa sa namuno sa Yellow Friday Movement sa Davao, isang kilusan laban sa pamumuno ni Pangulong Marcos Sr. Sa isang interview, sabi ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-30 ng Marso 2016, "Ang nanay ko is one of the 3 or 4 or 5 marching down on the streets of Davao during martial law, in the dark days of martial law. Ang nanay ko led the Yellow Friday sa babae sa Davao." Kilala din si Nanay Soling bilang matapang at may paninindigang tao. Ayon kay Luz Viminda Luz Calolot Ilagan, isa sa sumunod sa yakap ni Nanay Soling sa pagiging aktivista sa Davao at miyembro ng Gabriela Women's Party, tutol daw si Nanay Soling sa taong gumagamit ng lakas ng kanilang military upang mang-api ng mga tao. Isang insidente ang ibinahagi niya kung saan dumalaw daw sa Davao si Juan Ponce Enrile. Si Nanay Soling lamang daw ang may lakas loob na magsalita sa mga bagay na sa tingin nila ay pagkakamali at pang-aapi ng gobyerno. Gaya na lamang daw ng sinabi nitong sila ang may sala sa mga nangyayaring persecution when all others would be quiet, when all others would be afraid to speak out. Nanay Soling would not hesitate to express what the others were merely thinking. Sa isang panayam naman kay Eleanor Duterte, marami daw nagawa para sa komunidad ang kanilang ina, hindi lamang sa mahihirap, kundi maging sa mayayaman at may pera sa kanilang lugar. Ay sa kanya lumalapit upang magreklamo na si Marcos daw ay pinupog sila, kinukuha ang mga lupa at kung ano pa
Aniya, ayun na nga, nagreklamo din siya kay Marcos. Ano ba yan? Why do you harness people's land that don't belong to you? Sa Davao lamang daw ito nagsalita at tsak na makakarating ito dahil sa mga tauhan niya sa militar. Sa pagkamatay naman ng kanyang asawa noong 1968, ay mag-isa niyang ginampanan ang pagiging ina at ama sa 5 nilang anak. Ayon sa panganay niyang si Eleanor, bilang single mother, bukod sa pagiging mabuting ina, ay mag-isa niyang napaaral ng kolehiyo ang lahat ng kanyang mga anak. Mayroong nakapag-aral sa Manila habang 3 naman sa kanila ay nakapag-aral pa sa US. Matinik daw sa negosyo ang kanilang ina. Bago mamatay ang kanilang ama, ay si Nanay Soling na daw ang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo sa real estate, deep sea fishing at logging. We had the logging, which was okay then at that time. The logging, ang nagpayaman ng Davao City, walang iba kundi logging. Ayon sa Verifiles, matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong Agosto 1983, ay agad na nakisali si Nanay Soling sa pagpoprotesta sa Davao City. Bumuo ng grupo si Nanay Soling at tinawag ang kanilang sarili bilang Katauhan. Salitang Cebuano na ang ibig sabihin ay The People, isang anti-Marcos protest group na nag-organisa ng lingguhang misa na nakilala bilang Yellow Friday Movement na pagkabata ni Rodrigo Duterte. Noong 1949, lumipat ng Davao ang pamilya Duterte. Ilang beses niya ding nasabing mayroon siyang dugong Chinese mula sa kanyang lolo na nanggaling sa Xiamen sa Fujian, China. Ayon sa isang article ng Philstar mula sa pananaliksik at mga panayam na binanggit ni Earl Pareño sa kanyang inakdaang libro na Beyond Will and Power. Base sa unauthorized biography ni Rodrigo Duterte ay matutunton mula sa kanyang angkan sa ina ang apelidong Roa na ginagamit ng kanyang lolo Eleno Roa, isang adopted family name. Ang totoong pangalan daw ng kanyang lolo ay Eugenio Fernandez mula sa Talisay, Cebu at ginamit lamang niya ang apelidong Roa bilang pagtanaw ng utang na loob sa taong sumuporta sa kanyang pag-aaral. Ang dating Cebu Governor na si Manuel Roa, ayon din daw sa hindi pa naipapublish na autobiography ni Nanay Soling, it is out of gratitude to Manuel Roa who supported his education. That's why he used Roa. But sometimes out of respect to his father, he used Eleno Roa E. Fernandez. Noong 2019 ay dumalo pa sa grand reunion ng mga Roa sa Cagayan de Oro City si Rodrigo. Ayon kay Pareño, ay wala din daw patunay na may dugong Maranao si Rodrigo at maging ang angkan ng mga Roa ay hindi ito maberipika. Ngunit totoo na may dugong Chinese siya dahil isa sa great-grandmother niya ay mula pa sa Spanish-Chinese na pamilya sa Talisay. Isang taon nag-aral sa Labun Elementary School sa Maasin Leyte si Duterte bago lumipat sa Santa Ana Elementary School sa Davao City kung saan siya nagtapos ng kanyang elementarya hanggang 1965. Nang magbinata ay naging pasaway si Rodrigo kaya inabot siya ng 7 taon bago nakatapos ng high school. Una siyang nag-enroll pa sa high school sa Ateneo de Davao, ngunit na-kick out siya dahil sa misconduct. Isa daw sa mga kalokohang ginawa ni Rodrigo ay ang pagpapalipad ng papel na eroplano habang nagsusulat sa board ang guro nilang pare sa Ateneo, ngunit siya ay nahuli. Inilipat siya ng kanyang mga magulang sa Mindanao Colleges na ngayon ay University of Mindanao na. Ayon sa kanyang records, 1958 hanggang 1959 ay second year high school, 1959 hanggang 1960 third year high school. Pero pagdating ng Nobyembre 1960, kalagitnaan ng kanyang fourth year ay muli siyang na-kick out dahil nilagyan ng tax ang upuan ng kanilang guro. Isang bagay na natatawa siyang ikwento sa iba dahil hindi daw maipinta ang mukha ng guro dahil sa sakit. Dahil dito ay nagdesisyon ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama, na ilipat siya sa Holy Cross College of Digos sa pagnanais na madisiplina ang kanyang anak sa isang all-boys school na pinalalakad ng mga pare. Mayroon din itong girls department na pinapalakad naman ng mga madre sa hiwalay na parte ng campus.
campus. Dito siya nakagraduate taong 1962. Ayon sa kanyang kamag-aral na si Jesus G. Dureza, si Vicente Duterte na nooy governor ng hindi pa nahahating Davao ay may hila-hilang batang lalaki mula sa kanyang sasakyan papunta sa eskwelahan. Napag-alaman niyang sa huli na ito pala ay si Rodrigo. Si Jesus Dureza ay itinalaga ni Rodrigo Duterte bilang Presidential Advisor of Peace Process nang maging Pangulo siya noong Hunyo 2016. Kilala si Rodrigo ng orihinal na 200 na estudyante bilang isang transfer student. Sinabi ni Nelson Tandug, isang Corhesu alumni officer, that's how he was remembered. Actually, as a transferee, all of the original 200 students here came from the area. He really stood out because he came from the city and he had his ways. Si Dureza at Rodrigo ay parehong stay-in students o interna kung kanyang ilarawan. Sa kitchen area sila ng brother's house na nanatili kung saan naroon din ang tinitirahan ng cook. Kasama din nila sa kanilang tinitirahan ang isa pang estudyante na si Ferdinand Centino. Ayon kay Dureza, ay talaga daw nahirapan ang mga brothers sa pagkapasaway ni Rodrigo na tila lagi na lang naghahanap ng atensyon. Maging ang tiyahin niya na unang librarian ng eskwelahan ay hindi nakakaligtas sa sakit ng ulo mula kay Rodrigo. Nang tumanda na daw si Rodrigo ay tinanong nito ang kanyang tiyahin kung bakit hindi siya nito pinagagalitan. At sinagot naman siya ng ginang na sasama lamang ang kanyang loob dahil gagawin din naman niya ang gusto niyang gawin. Sa panahong ito ay nagtitraining na din si Rodrigo upang makakuha ng lisensya sa pagkapiloto. Isang beses ay nagpalipad siya ng isang maliit na eroplano sa palibot ng kanilang campus. Isang American light aircraft na Piper J3 Cub. Natatawang ikinuwento ng kanyang kaibigan na nagpapa-impress pala ito kay Pilang, isang magandang working student na kanyang nililigawan na sa kantin nakatoka. Pagdating daw ng Lunes ay pinuntahan ni Rodrigo ang babaeng nililigawan niya sa kantin at sinabing, Pilang, nakita mo yung eroplano kahapon? Dive yun. Pag hindi mo ako sagutin, next Saturday, dadive ako, kakrush dyan sa'yo, patay tayong dalawa. Sama na tayo sa langit. Isa pang kwento ayon sa comment sa Facebook post ng kanyang kabataan sa Holy Cross. Graduate din daw siya ng 1962. Napunta daw noon si Rodrigo sa girls department upang maglaro ng basketball habang nagpapatuloy ang mga klase. Maging sa tahanan ng mga Duterte ay hindi nakaligtas ang kanyang pamilya. Certified pasaway daw talaga si Rodrigo. Ayon sa kanyang mga kapatid, siya ay rebelde at prankster, ngunit malambing din at sinsero. Sa magkahiwalay na interview ay inilarawan ng mga kapatid niya si Rodrigo. Ayon sa panganay nilang si Eleanor, hindi na daw siya nagulat na naging pangulo ito dahil noong mga teenager pa lamang sila ay mayroon daw psychic o manghuhula na nagsabi sa kanilang ina na isa sa kanyang mga anak ay hahawak ng malaking posisyon. Binaliwala lamang daw ito ng kanilang ina. Manang ang tawag sa kanya ni Rodrigo bilang nakatatandang kapatid niya. Close daw sila nito. Kahit pa noong mga bata sila ay parang aso't pusa sila kung mag-away. Lalo na at magkasunod lamang sila. Noong bata daw si Rodrigo ay talagang sakit ito ng ulo ng kanilang ina. Minsan daw, umuwi ito na duguan dahil nakipagrambulan sa labas. Pinagtulungan daw ito kaya ipinaturo niya kay Rodrigo kung sino ang mga umaway sa kanya. Pinili niya ang pinakamalaki sa mga bata at inilagay ito sa isang chokehold. Maging ang kanilang bunso na si Jocelyn o si Lynn kung tawagin ng kanyang kuya ay sinabing parati din silang nag-aaway noong mga bata pa sila. Parehong-pareho na matapang at rebellious ang kanilang personalidad. Minsan pa nga daw ay pinatatakbo ng kanyang kuya Rodrigo ang kotse sa bilis ng 80 to 100 kilometers per hour upang takutin siya dahil sa kung anumang pinagtatalunan nila noon. Naging mahigpit daw ito sa kanilang love life, lalo na kapag may darating na aakit ng ligaw sa kanila ng kanyang ate Eleanor. Ay lalabas daw si Rodrigo na may dalang baril. Ihahampas ito sa gate. Makikita mo daw ang mukha ng mga manliligaw na parang napapaisip dahil anak ng gobernador ang kanilang liligawan at may kapatid pa itong astig. Milagro na daw kung tumagal ng mahigit 10 minutes ang lalaki. Ang pinakaayaw daw ni Jocelyn noon ay ang pagiging party crasher nito. Kwento ni Jocelyn, sometimes he would pick me up in a party and he will break up the party and then like
Punta siya doon and everyone knows he's the son of the governor, di ba? Saan na yung kapatid ko? Pinapauwi na ng tatay ko. Titigil daw ang musika sa lakas ng boses nito na pagmumula naman ng pag-aaway nilang magkapatid at pag-question ni Celine kung sino ang nagsabing sunduin siya nito. Natatawa na lamang siyang sinabi kung gaano siyang naiirita sa kanyang kuya noon dahil 9 p.m. nagsisimula ang party at pagdating ng 10 p.m. ay susunduin na siya nito. Sa ganung paraan ay nakakasira ng mood ng party. Pareho naman nilang sinabing mama's boy daw si Rodrigo at paborito din naman siya ng kanilang ina at talagang spoiled ito. Ngunit hindi naman din ito nakakaligtas sa kanyang galit at disiplina. Ayon kay Jocelyn, may pagkamatigas talaga ang ulo ng kanyang kuya at talagang rebelde ito. Noong mga bata pa daw sila ay curfew nilang mga babae ay 6 p.m. at sa mga lalaki naman ay 12 a.m. ng madaling araw dapat nasa bahay na. Ngunit ang kanilang kuya Rodrigo ay inaabot ng 3 a.m. o 4 a.m. sa labas. Nang mapuno daw ang kanyang ina ay pinatayuan daw ng tulugan si Rodrigo sa labas at sinabihang doon siya matulog dahil hindi siya pagbubuksan ng pinto sa bahay. Malamok daw dito dahil dating basa ang lugar na iyon. Dito daw nagsimula ang paggamit ni Rodrigo ng kulambo, isang bagay na magpasa hanggang ngayon ay gumagamit siya kahit sa mga hotel pa na kanyang tinutulugan. Noong nasa 16 o 17 years old daw si Rodrigo ay umuwi ito ng lagpas sa oras ng kanilang curfew, bandang 3 o 4 a.m. Nasa 16 o 17 years old daw nito si Rodrigo at noong panahong iyon ay nasa Matina sila nakatira na malayo sa syudad at kapag gusto naman daw niyang gumamit ng kotse ay may paraan din daw ito ng pagtakas dahil magagalit ang kanilang ina kapag narinig na pinapaandar ang kotse. Magpapatulak daw si Rodrigo sa mga lalaki nilang helper na itulak ang sasakyan palabas ng driveway. Pag nakarating na daw ito sa kanto ay doon lamang siya magpapaandar ng kotse. Ang kanilang ina ay dating guro sa pampublikong paaralan at naging civic leader at pilantropo nang pumasok sa politika ang kanilang ama. Nakilala sa kanyang pro-poor programs. Dumating ang puntong 2 beses lamang sa isang buwan kung umuwi ang kanilang ama dahil sa paglibot nito sa probinsya. Kaya napilitan silang magkakapatid na maging independent. Naaalala niyang mula 8 a.m. ng umaga hanggang 5 p.m. ay may mga nakapila sa kanilang bahay na parating bukas ang pinto para sa mga nangangailangan ng tulong mula sa trabaho, pangangailangang pang-araw-araw o namatayan ay sa kanila lumalapit. Minsan ay naghahanap daw siya ng pagkain sa kusina, ngunit wala nang natira dahil ipinamigay na ito lahat ng kanyang ama sa mga bumibisita sa kanila. Ang kanilang ama man daw ang politiko ay kanilang nanay Soling ang mas kayang magsalita ng walang tigil. Mapopokus daw ang atensyon mo dito dahil sa lakas ng kanyang boses. Authoritarian daw ito at strikto magdisiplina, habang ang kanilang ama ay gentle at mahinahon. Mas pinipili nitong kausapin ka kapag nagagalit. Mararamdaman mo ang lakas nito sa kanyang katahimikan. Ang mga katangiang ito daw ay makikita mo sa karakter ng kanyang kuya Rodrigo. Aniya, you will see the toughness of the mother. Pero yung puso niya, as you can see, his acts of kindness, that I think comes from my dad. Ang pagyayabang ni Rodrigo sa kanyang pagpapalipad ng eroplano ay hindi lamang nangyari sa Holy Cross of Digos campus, kundi maging sa kanilang bahay din. Nang makuha na daw ng kanyang kuya ang lisensya nito sa pagpapalipad, ay sinubukan nitong magpakitang gilas sa kanila at pinalipad ng mababa ang eroplano. Nakitang-kita mo mula sa bintana. Natakot pa nga daw si Jocelyn dahil baka maipit ang pakpak nito sa sangay ng punong mangga. Ang hindi alam ng kanyang kuya ay natutulog doon sa kanilang bahay ang kanilang ama. Agad daw itong tumayo at nagalit dahil natakot ang kapitbahay nilang may sakit sa puso. 3 araw daw hindi umuwi si Rodrigo sa kanilang bahay upang hintayin kumalma muna ang kanilang ama. Minsan ay pinagtitiripan din daw ng kanyang kuya silang magkakapatid. Makailang ulit daw nang sila ay dinidisiplina ng kanilang ina na pinaluluhod ng munggo habang nakaharap sa altar. Ay bubulong daw ito sa kanila na, maniwala ka dyan. Wala nang nagbabantay.
At kapag nag-relax na daw sila ay sisigaw si Rodrigo sa kanilang ina ng, "O, tingnan mo sila o." Ngunit tila may mas madilim na dahilan ang pagiging matigas ng ulo ni Rodrigo, lalo na noong siya ay nasa high school sa Ateneo de Davao University. Noong Disyembre 2015, inamin niya na habang nag-aaral siya sa Ateneo de Davao na pinalaka daw ng mga paring Jesuita, pati na rin ang mga estudyante na may 2 taon ang tanda at bata sa kanya ay ng isang paring Jesuita tuwing nagkakaroon sila ng confession kung saan hinahawakan daw sila nito sa papamaraan. Kaya maagang nawala ang pagiging inosente nila. Pinangalanan niya ang isang Father Mark Falvey matapos siyang hamunin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na pangalanan ito. Nang tanungin kung hindi daw siya nag-file ng reklamo laban dito, ay sinabi niyang bata pa sila at takot sa otoridad noong panahong iyon. Aniya, "I was only 14 or 15. I am now 70 years old. How do you suppose I should file a case?" Hindi niya din daw ito isiniwalat kahit nung ma-expel siya o kahit sa kanyang mga magulang. Hindi man daw siya nagreklamo ay lumabas ang ibang biktima nito at pinagbayad daw sila ng danyos. Si Father Mark Falvey ay sinasabing nanatili sa Pilipinas matapos ma-kick out sa China at bumalik sa USA kung saan siya pumanaw taong 1975. Taong 2002 pa bago lumabas ang mga akusasyon sa kanya ng di umunoy mga biktima niya. Ayon sa mga press reports doon ay pumayag sa tentative 16 million payout ang Society of Jesus. Mayo 2008 naman ay nagbayad ang Diocese of Sacramento ng $100,000 settlement sa isang tao na di umano ay naman ng kapatid ni Father Mark Falvey na isa ding pare na si Father Arthur Falvey. Kolehiyo. Para sa kolehiyo ay nag-enroll si Rodrigo sa Lyceum of the Philippines sa Manila. Dito siya nakatapos ng Bachelor of Arts in Political Science noong taong 1968. Sa eskwelahang ito ay naging guro niya ang sikat na personalidad na si Joma Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines. Sa isang interview ay sinabi niyang si Duterte naman na dati kong estudyante sa Lyceum. "He has many nice things to say about me and I also have very many nice things to say about him." Pero hindi daw niya isusugal na sabihin si Duterte ang the best president the Philippines can have since Marcos. Sa 21 ng Pebrero taong 1968, tuluyang magbabago ang buhay ng pamilya Duterte. Habang nasa korte, ang kanyang ama ay inatake ito sa puso at pumanaw. Dito daw talagang napansin ng kapatid niyang si Jocelyn na nagbago si Rodrigo na noon ay 23 years old na. Naging seryoso daw ito sa pag-aaral ng law. Matapos makapasa sa political science ay nag-enroll siya sa San Beda College of Law kung saan nakagraduate siya taong 1972. Kumuha ng bar exam sa parehong taon at pumasa. Ayon sa panayam sa isang profesor ni Rodrigo Duterte na si Attorney Sixto Brillantes, hindi daw masyadong napapansin si Rodrigo dahil hindi ito masyado kagalingan sa klase. Recitation daw ang sistema nila doon at dahil Bisaya siya ay napansin niyang tonong Bisaya magsalita ito. Naisip niyang baka hindi daw makapagtapos ng law si Duterte, pero tuloy-tuloy daw ito. Nakita niyang lumaki at naging miyembro pa ng Talionis o Lex Talionis Fraternitas, isang fraternity group ng mga mambabatas, legal prosecutioners at law students. Sa huli ay sinabi niyang talagang nagbago at napakagaling na. Binalikan naman ng ilang kaibigan at kamag-aral kung ano ang pag-uugali ni Duterte sa San Beda. Simple, masipag mag-aral at lapitin daw ito ng mga babae. Yung kaibigan niya ang kadorm na si Perfecto Yasay na noon ay nag-aaral din ng law sa kolehiyo naman ng University of the Philippines. Di daw niya malilimutan nang tulungan siya nitong ligawan ang kanyang napupuso ang dalaga. 2 buwan na daw ang lumilipas ngunit hindi pa siya nakilos. Dito na siya sinabihan ni Duterte na kung hindi niya ito liligawan ay maraming manliligaw sa dalaga. Unahan na daw niya ang mga ito at baka pati siya ay manligaw pa dito. Kaya naglakas ng loob si Yasay na ligawan ang dalaga hanggang sa naging nobya niya ito at kalaunan ay napangasawa.
Ayon naman sa kaibigan nitong si Silvestre Bello na itinalaga niyang labor secretary nang maging pangulo na siya ay hindi daw mahilig dumalo ng social gatherings si Rodrigo. Very reserved daw ito at mapili sa mga kaibigan kaya maliit lamang ang circle of friends niya. Ayon naman kay Arthur Tugade, kaibigan at kaklase niya sa San Beda na kanyang itinalaga bilang secretary ng Department of Transportation noong siya ay maging pangulo ng bansa. Brusko man magsalita si Duterte, malapit ito sa mga tao, pabanjing-banjing, pakuya-kuyakoy, pero aniya, stock knowledge and common sense matindihan kasi kung hindi ka nag-aaral, kapareho ng pag-aaral namin at pumapasa ka pa, sigurado, iba ka. Ayon naman sa iba pa niyang kaklase, ay mahilig at magalang sa chicks si Rodrigo, pero one at a time magmahal ng babae. Wala din daw nag-expect sa kanila na magiging pangulo siya dahil hindi ito mahilig sa politika dati. Abangan sa part 2 ang pagsisimula ni Duterte sa politika at bakit siya binansagang The Punisher. Ano-ano ang kanyang nagawa para sa Davao? Totoo bang makailang ulit siyang tumanggi na tumakbo sa pagkapangulo? At ano ang kanyang kahinaan? Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Rodrigo Duterte? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.